Habang wala pa tayong trabaho mga pare, gala-gala lang muna tayo dito sa may custom culture dito sa may Morato. Meron silang ginaganap na test ride dito na mga Royal Enfield, KTM at ito nga, try natin mag drive test dito. Yes sir, nandito tayo ngayon sa may costume culture dito sa may Morato, dito sa may Quezon City. So meron silang ginaganap na test ride dito. So sa mga naghahanap ng mga classic bike, nandito lang to sa Royal Enfield dito sa may Morato. So ito nga mga pare, that bike kung tawagin kasi parang mga classic bike. Ito yung Interceptor 650. Twin pipe siya mga pare, at yun nga, tignan nyo naman yung itsura. Napaka-classic ng looks, pero astig. Diba? Interceptor Royal Enfield 650. Ito namang isang classic bike din, Hunter 350cc. So hindi siya expressway legal mga pare. Yun ang pagkakaalam ko mga pare, hindi siya expressway legal, pero tignan nyo naman, meron yung isang nag-avail dito na mga pare na ito yung kinuha niya. So siguro nakikita siya doon sa itsura. So again, itong Royal Enfield na motor na to, classic bike, Hunter 350cc. Ayan ang model niya. Ito namang napaka simple ng itsura mga pare. Isa pa ring mga classic bike, scooter. Titignan mo lang mga ganito ang itsura nito mga pare, pero sigurado iiwan ka nito. Galing naman ng itsura talaga mga pare. Ito namang AK 550 ng Kymco. So siya yung pinaka latest model ng scooter ng Kymco. Tignan nyo naman ng itsura niya mga pare. Napaka bulk ng itsura. Kita nyo naman yung panel niya. Napakalinis. Ito naman yung isang adventure bike ng KTM. 390 tong adventure bike na ito. 390 ng KTM. So napakaganda rin ang itsura niya. Kung mahilig ka sa mga endurance, sa mga trail, sakto to. KTM Adventure 390cc. Ito namang isa na to, yung sports bike ng KTM RC390. So napakaangas nito mga pare. Pero kung maglo-long ride ka, sakto talaga to. Pero yun nga lang, medyo hindi siya friendly kasi yung likod mo rito ngalay Israel ka talaga rito mga pare. Pero depende na rin sa diskarte mo bilang nagmumotor. So kita mo naman napakaganda. Ito palang motor na to, kagaya nitong adventure bike dito, 390cc, expressway legal to mga pare. So kahit magpabalik-balik ka sa expressway, pwede ito kasi 390 to
Ganda rin, napakalinis. Ito naman yung isang pinaka-astig na adventure nila mga pare, na nandito sa may Royal Enfield Custom Culture. Itong KTM Adventure 790. O di syempre, mas lalong pwede to sa expressway. Talagang expressway legal to. Medyo tipto ka na rito pag ito sinakyan mo. Pero depende pa rin sa'yo bilang rider kung paano mo gagamitin yung pag sakay mo rito. Kasi yung iba, pag matataas yung motor, nagre-reklamo sila na masyado daw mataas. Ganun talaga. Kung rider ka, kahit naman mataas yan, magagawa mo ng paraan. Diba? Napakaangas. Ang sarap ipang endurance nito mga pare. Lalo yung dadaan ka sa mga bayan-bayan. So, nandito pa yung iba mga classic bike nila mga pare dito sa showroom nila. Ito yung mga Hunter 350cc nila. Himalayan. Nung bagong so ito pala yung talagang latest na kulay niya dito. Kasi nagtatanong sa page kung meron daw ride test nito kaya na-curious lang ako ano ba yung Continental 650. Yung pala ito yung latest. Ganda. So yun nga mga pare, narinig natin dito kila sir na ito yung kulay na available dito. Continental 650 Twin. Royal Enfield. Napakabangis naman ang itsura. Twin pipe din siya mga pare. So, ayun. Napakaangas ng itsura. Dad bike kung tawagin. Yes mga pare, ito namang isang motor na to, AK 550 ng Kymco. So, siya yung pinaka-latest niyang model ngayon dito. Napakaangas naman talaga ng itsura. Tingnan nyo sa brakes niya. Tsaka yung panel niya, ang laki. Napakalinis din ng pagkakagawa. Ang daming button dito. Angas. Shock yan Ang laki ng shock, ang ganda ng swing arm more or less magkano yung price niyan sir? 649 sir. 649. Pag in-okay siya sir, ito keyless na rin siya. Ganda. So yan mga pare, narinig niyo yung presyo dun sa sinabi ni sir. Ito yung handbrake niya, may handbrake na rin siya. Ito siya. Automatic na yung windshield niya. Windshield. Galing, no? Then yung signal light niya para rin nasa kotse, yung tumutunog siya para at least alam natin warning. Oo nga, no? May flasher. Ang gano'n. Kasi ito yung compartment niya. So yan sir. Kita nyo naman. Napaka ano ng motor na to. High tech. Kung pricey naman din ang pag-uusapan, nakakasabay naman to doon sa ibang modelo, pero worth it pa rin naman talaga doon sa halagang nabanggit ni sir kanina. So, para sa akin, bet ko tong unit na ganito.
Kasi talaga namang napaka-astig eh. Gamit na caliper sa kanya, Brembo. Ayun nga eh. Yung brake pa lang, Brembo. So, quality talaga. Goods na goods eh. Ganyan naman mga pare. Sir, anong features ng motor na to? May ano ba to? Yung tinatawag na cruise control, mga ganun? Yun, wala rin siyang cruise control, pero meron siyang yung AIBS. Kaya pala. AIBS Advanced Intelligent Braking System siya. Mas ano siya, mas upgraded siya. Oo nga. Higher CC siya, mas kailangan niya ng mas magandang braking system. Oo, tama. Kasi yung busog siya sa mga parang kailangan. Busog talaga itong bike na to. oo nga. Parang all-in-one na tong scooter na ito. Napakalinis, madetali yung motor pero napakalinis. Tapos galing ng i-heater na rin pagkakagawa. siya sa kamay. Oo, para hindi mangatal. Pag sobrang lamig, may bagyo man, eto may heater siya, may pinipindot para mas uminit itong handle grip natin para hindi kayo makaramdam ng ano talaga. Ngalay. Ano po, no? Napaka-easy ride ng motor na to mga pare. Rinig nyo naman, meron siyang heater to sa handle grip niya. So, long ride, hindi ka ngayon mag-aalala na nangangalay yung kamay mo. So, nandiyan na siya. Grabe yung motor ito. Ayan. Kita nyo naman yung panel board niya mga sir. Ganda, di ba? Then pwede rin i-connect yung cellphone niya. May connection ng cellphone. Para kahit pa paano, paano nila kung mag-navigate niya to. Ayan, pwede Bluetooth siya para mas na-navigate yung ano. Yan na lalabas. Galing, no? Itong motor na to, sir, may mga riding mode ba to? Yung TCS niya, ayun, yung TCS niya, Oo. kapag pag naka-on yung TCS niya, mas malakas yung nung motor hatak. Tapos pag naka-off naman, ayun, chill ride lang din naman. Yun lang yung pinaka parang mode niya, if Oo, ever. riding mode. Tama, mas latest talaga yung ganong klase. Ang galing. Stick na motor. Sa taillight lang din yan mga pare, kita nyo naman. Wala makakasabay na ganitong klaseng taillight pa sa ngayon. Kasi masyadong advanced tong taillight niya mga pare. Galing, eh. Ano ito? So yes to mga pare, i-ride test ngayon natin tong KTM sports bike na RC390 mga pare. So tingnan natin yung ano niya, yung handling nitong motor na ito. Tingnan naman ninyo yung mga nung panel mga pare, oh. Paka detalye, ganda. So ito nga pala motor na to, 390 KTM RC390, expressway legal to mga pare. So titingnan natin yung takbo. So napakaganda, napaka-relax mga pare. Bago pa eh. Diretso mo na uwi ng Makati yung kasi. Parang gusto ko na nga iwan eh, adalhin eh. Iwan mo yung motor mo doon.
Sa mga pare, ito itatry natin itong 790 Adventure ng KTM. Talaga namang sa tunog pa lang natin na ano. Diba? Ganda. Napakaganda nitong ng motor na to mga pare. Kita nyo naman oh. Ang laki. Sakto dun kay sir kasi matangkad siyang tao eh. Sige sir. Sige sir. Nakaka-inosente itong mga motor na to mga pare. Kita nyo naman, laki-laki kasi. At ayun, tingnan nyo naman din yung panel nya mga pare oh. Para kang merong tablet dito sa unahan or cellphone na touchscreen. So, tingnan din natin to mga pare. KTM 790 Adventure. Ng motor to, laki-laki. Pero ito maganda pang adventure talaga. Napaka-relax nito oh. Yung isa 390 medyo mababa eh. Angas ng motor na to mga pare. Kita nyo naman oh. Ha? Oo nga eh. Oo, ito talagang relax na relax. Kaya maganda no? Oo. Sa mga pare, ito, i-try natin tong Royal Enfield Interceptor 650 classic bike. Na curious ako sa motor na to mga pare. Tignan nyo naman yung itsura oh. Napaka classic pero ang itsura astig. Ito nga, twin pipe din siya oh. Kita nyo naman mga pare. So try natin siya. Kita nyo naman yung panel niya mga pare oh. Classic na classic pa rin talaga. Analog yung speedometer tsaka yung odometer. At yung susi niya yun pa rin, yung typical na susi. Tapos yung side mirror talaga namang classic. Ito yung kill switch niya mga pare. Talagang friendly tong motor na to mga pare. Para sa mga lolo o sa mga dad natin, sakto tong motor na to. So i-ride test din natin mga pare. Royal Enfield Interceptor 650. So isang classic bike na 650. Expressway legal to mga pare. Paka-relax din nito. Kahit ganito lang. Nako, Royal Enfield baka naman. Okay na ako rito mga pare. Classic na classic. Napaka simple ng motor na to. Kung wala kang alam sa motor, hindi mo malalaman na
na ito isang big bike. 650, so expressway legal. Binibidyo lahat, no? Kuha? Wala na, malayo na yan eh. Di ba picture ko? Balik. Saan iikot yan? Yan lang. Kita yan. Para patuman lang ano? Wag mo lang iuwi. Ang tagal naman na nag-ride test, ano? Inuwi na pala po. Yun na yung motor ko doon. Sige. Sa edad ko kasing 42 na mga pare, hindi ko nakaya. Ewan ko lang, baka masakit na yung likod ko pag yung mga sports bike yung gagamitin ko mga pare. So okay na sa akin yun. Okay na sa akin talaga yung mga ganitong klaseng motor. Yun nga mga pare, itong Interceptor 650 na ito medyo may kataasan din. So tip to rin ako. Ang height ko ay 5'6", so medyo tip top ako. Talagang hindi lapat yung dalawa kong paa rito. So para sa akin mga pare, itong Interceptor 650 na to okay talaga sa akin to. Okay. Ganda pala ng handling nito, ano? Ang ganda ng handling din ito. Para classic bike na classic bike itsura, pero sarap gamitin. Sige sir, salamat ha. Yun na nga mga pare, na drive test ko na lahat ng mga unit nila dito. Gusto kong i-drive, i-test drive. So sa KTM Adventure 790, si Royal Enfield 650 Interceptor, at yung RC390 na KTM. So para sa akin mga pare, talaga namang pinaka-bet ko sa kanila yung adventure bike ng KTM na 750cc, 790cc. So talaga naman napakaangas. Kung mag-e-endurance ka na sa kagaya ko, first time ko lang din sumali, parang napaka-relax talaga ng bike na yon. Talagang hindi ka susuko talaga sa endurance. Yung Royal Enfield na Interceptor 650 naman, talagang napaka-relax din ng bike na yon. Isang classic bike, talaga namang ayos na ayos siyang gamitin. Tingin ko hindi naman sasakit yung likod mo dyan kahit traffic. Yung isa naman, yung KTM RC390, sports bike siya mga pare, so hindi siya ganun kaano sa traffic dito sa atin sa Pilipinas ngayon. So medyo only sakit sa likod, lalo na kung ang gagamit medyo may edad na mga pare. So again, kung gusto nyo lang pumunta dito sa store nila, dito sa Custom Culture Royal Enfield, dito sa may Tomas Morato. So accessible naman itong lugar na ito mga pare. Madali lang hanapin at hindi kayo maliligaw. Nakikita nyo rito yung mga bikes nila, scooters, classic bike, at yung stop naman nila talaga namang haharapin ka nila at hindi ka nila pababayaan sa kahit anong katanungan mo. So again, Kamatoresa 24, pa-subscribe na lang ng aking channel.